Well, ang Angono lang po ay naging tuntungan ng kanyang isyong bahay. Pero yung po mga kasamang footage na binabaha, hindi po Angono yun. Wala na po kaming huling baha na umapaw ang bayan, ang ilog, simula ng Ondoy. After Ondoy po, wala na. Meron man pong pag-apaw, yung pong shoreline. Pero dati po, 1,000 ang aming mga evacuees eh. Ngayon, 100 lang eh. Dala lamang po ng mga naiwanan noong tambakin sa looban nila. Kaya may baha dahil mababa yung kanyang lugar. Pero pag nag-12.5 na po ang lawa, halos lahat po ng affected niyan, buong mga bayan at syudad na nakapalibot sa loob ng lawa. So ito po ay seldom nagaganap. 3 years, 4 years, meron pong cycle ang mundo eh. Ang sinundan po niyan, Habagat 2. Pero Habagat 1, ganun ho rin ang lalim, mas malalim pa. Habagat 2, halos ganyan ngayon, Habagat 3. So, hindi po maiwasan. Pero 90% ng bayan ng Angono, wala pong baha. Pero totoo po yung sinasabi na isa sa mga naging dahilan ng pagbaha yung quarry operations dito? Lagi po sa quarry ibinibintang eh. Pero ang problema hindi nga po binabaha yung Angono eh. Dahil po, meron kaming river rehabilitation program. Naguhukay po kami ng ilog bago lagyan ng retaining wall. Hindi po ito lalagyan ng retaining wall kung mababaw at saka lalagyan ng retaining wall. Hukay muna, kailangan mahukay namin ng mga 12 hanggang 15. Kailangan lumabas lahat ang mga imbornal. Dahil doon po sa 5 feet, nakalubog lahat ang imbornal. Kaya po bumabaha ang bayan kasi hindi tumatakbo ang mga imbornal dahil nakalubog sa ilog. So nang hukayin po naming 12, sabay pasok po ng River Rehabilitation Program ng DPWH. Kaya sa amin, masasabi po namin na may mga bakal po. May mga bakal yung project dito. Kami mismo ang nakatutok. So masasabi po namin tagumpay yung mga programa. Ang amin lang, mabagal minsan. Mabagal lang, pero tagumpay. Sir, aming nakakarap, ipine-present namin. Kaya nga po yung mga mismong taga-Angono ang nag-i-invest sa mga property. Katulad nga po sa sementeryo, isa sila sa nag-invest. Lahat po ito ay kapag may pagkakataon, pinipresent namin. Anong reaction nila? Well, yung iba po nga ho, nung araw, yung mga tao dito, ang kainan dito ng araw, lugawan, sampuraduhan. Pero yung mga turista namin, hindi lang natulog. Nag-invest sa Angono. So, ano na sabi nila, tutuwa sila dahil naging party sila ng Angono Dream, ng Angono Development. So, mapapansin niyo po ang aming mga main road ngayon, halos lahat ng aming main road ay napuno ng hanap buhay. So, yun po yung, kaya po ipinipresent namin yung sa inyo, yung aming infrastructure plan, ang environmental plan, tourism plan, at yung governance ng bayan ng Angono. Para kami ay mismo direct, ako mismo, o ang ating dating punong bayan. Yung sa lipad, ano na pong update po? Sa ngayon po, may mga movement na kami. Ayun, pinakita ko po sa inyo yung mga interconnecting road na. So, siguro kung maipapakita nila yung dinaanan na daan, mamaya, pakita mo. Yung nung magsara ang Sabungan Ray. So, meron na po mga movement, ang bilin lang namin doon sa mga may-ari ng lupa, ayusin yung papel nyo. Ang mahalaga sa amin, nadyan na yung lupa. Whatever o anong permit yan, lakarin ninyo. Nadyan na alam namang hindi pa kinabangan yan. So, nag-aantay na lang po kami ng, katulad po nung isa sa Guido, nag-start na po, may ice plant na po ron. Yung university namin, baka ilipat namin doon. So, kung ililipat namin doon, magkakaroon na ng movement. Magkakaroon ng traffic doon. Sabi na rin kami na yung barangay ay bigyan nila ng lugar. So, yung iba po ay tumataya na. Tumataya na sila. Yung
Negosyo Center. Yung case of doing business dito sa Angono, as in, mabilis. Makukuha nyo po minsan, yung iba sa maghapon, basta kompleto papel nyo. Pwede. Basta kompleto papel nyo. Basta kompleto. Kung hindi kompleto, matagal na po yung i-deliver namin sa inyo. Matagal na yung 1 week. Sa processing time po, during 1 week, i-deliver namin. Ay, i-deliver nyo yung... I-deliver pa po namin. Para hindi na kayo mag-antay. Yung mga project na yan, puro initiative yan ng LGU. May public-private partnership po bang involved? Marami po ang involvement ng private. Ang bawa, nag-donate sila ng karsada. Ito po mga pinakita ko yung daan papuntang Taytay sa floodway. Panay private po yan. Hiningi lang po namin yung lupa, hindi binili. Pero ang marketing strategy po dyan ay times 10 your property pag na-develop po itong karsada. Ito yung diversion road. Diversion. Ang Angono, Taytay. Bukod pa yun. Bukod Ito pa yung Angono diversion papuntang Taytay. So yung ay nakalag na tituluhan ng mga pribadong individual. Kaya sila ang naging may-ari na ng mga lupain na. Dati na po sila mga titulado. Inutusan po ako ni Congressman Duabit nung time na yun, Governor Ito Inares. Sundan ko yung ginawa ni Godi. Kaya lang yung kung kay Mayor Godi ay sa loob eh. So gumawa po ako nung sa labas. Ang labas ngayon ay sa Jenny's. Yung pong reclamation ng yung tulay papuntang Pasig, hanggang kailan po ang timetable niyo po doon? Sana nga po sa loob ng 5 taon eh. Ipabot ko na po kay Governor Inares, kay Secretary Ito, na tulungan kaming ihanap ng pondo. Kausap ko na rin po si Mayor Alan na baka pwedeng doon sa property ni Jack Rodriguez idaan eh, kaysa sa CLA. Okay, Jack, magkaroon ngayon ng economic opportunity. In between ng property, di para kayong yung opus ba? Na pagtawid mo sa Rosario, mayroong economic. Kami, pagtawid namin, doon ang labas, tuloy sa tulay ng Taytay Pasig, doon sa C6. Ilang percent na po yung nagagawa no sa reclamation doon po sa tulay? Dito po sa tulay wala pa po, pero po yung daan, naka-ready na po. Ay, ano doon? Naka-ready na po. Dadugtungan na lang ng tulay. Anyway, yung pong pakikipag-ugnayan nyo sa DPWH, di ba ang DPWH, ang national government, sila ang in charge ng mga ganyang infrastruktura. Apo. Ano na po ang status ng... Basta po sa amin, pag may dumating po mga notice of allocation, doon pa lamang nag-uupo na po kami. Dahil si Congressman naman po, pag ibinaba po yan sa amin dito sa Rizal po, kay Governor at kay Congressman may koordinasyon eh. Pag ibinaba po yan sa amin, kami kinakausap mismo nung mga representative ng district engineer. Mayor, may yung po bang DPWH nagbigay na po ba ng notice sa inyo na sila ay may mga itatayong infrastruktura dito sa Angono? Paano po? Kung ang DPWH po, nagbigay ba sila ng notice sa inyo? Kasi sabi nyo kanina na dapat dadaan sa inyo. Notice na sila ay magtatayo ng mga infrastruktura. Opo, sinasabi po sa amin. Opo, ano po yung infrastruktura na itatayo ng Halimbawa po, ito mga tinatawag nating mga road development. At tanungin kami kung ano-ano yung mga lugar na aming ni-request. So ituturo po namin yung mga lugar na yun. Halimbawa, drainage system. Lalo na po yung mga dumadaan sa private. Ito po kami nakikiusap sa mga private landowner para daanan noong mga waterways. Yung po mga pinakita nyo sa amin kaninang mga daan, yung po ba ay may involvement po ba doon ang DPWH? Opo, sila po ang karamihan pong aming pondo na nasusulisit ay congressional coordinated. Sa DPWH? Si Congressman Duabit at si Congressman Duabit po
ay pinapakiusap yung aming kahilingan sa DPWH. So, yung pong mga infrastructure na ginawa ng DPWH, meron po bang naging problema, whatever? Nagkakaroon lang po kami minsan ng problema pag hindi po magkatono yung alignment ng kanal. Hindi magkatono yung alignment ng karsada. Halimbawa po, ang elevation ay 2, tapos yung isang elevation na ginawa ng probinsya ay 3, yung munisipyo ay 1. Dapat magkaroon ng proper level alignment. So, meron pong ganong nangyari. Saan mga area po ito? Doon po sa ilang mga project namin sa bayan. Na-resolve na po ba yun? Opo, kasi sayang pag hindi po kami nag-coordinate eh. Pag hindi po kami nag-mediate. Birihin nyo, buo ang karsada pero hindi madadaan. Bakit? Mataas po elevation ng isa. So, kami doon pumapasok na dapat kunin yung elevation na yun para mag-interconnect. Nag-mediate po kami. Magkano naman po ba, last na lang, magkano po ba ang nagastos po doon sa mga nagkaroon ng problemang infrastructure, mga kalsada? Ay, depende po rin sa ano. Minsan meron kami mga 10 million, minsan mga 5 million. Depende po rin sa specification ng project at costing. Kailan po nagsimula ngayon yung mga ikinatayo ng DPWH? Simula po ako nung unang mayor ako nung mga year 2000. Okay, thank you very much po. Yung po last, yung pinaka-last, Sa panahon po ni Mayor Jerry May, ay ginagawa po yung Botong Francisco Avenue. Yung pong ngayon sa River Rehabilitation Program sa Poblacion Ibaba, inabot ko po. during Marcos administration. Opo, Marcos pa po. Thank you very much po, guys. Okay, follow up lang dun sa